Okay, welcome to this mini video lesson about practical research 2 and 3Is, especially for 3Is. Shoutout nga pala sa mga student ni Ma'am Marge. Tuturuan ko kayo ngayon sa Pearson R, pagko-compute. Okay, pag-aaralan natin ngayon ang paggamit ng Pearson R gamit ang Excel. Ang una muna natin gagawin ay ito nga pala ay para dun sa klase ni Ma'am Marge. Ang una natin gagawin ay i-type sa Excel ang dalawang variable na pinag-aaralan niya. So, ang next nating step ay halimbawa ay age. Ita-type ng values. Ako na ang 10 values ng age. 19, 23, 25, 36, 35, 25, 25, 46, 24, 32. Then, yung sa grade, 88, 89, 90, 86, 88, 92, 92, 85, 88, 89. So, laging tatandaan na ang correlation is not causation. So, anong ibig sabihin nun? Hindi porke nakakuha ka ng positive or negative correlation, yung masasabi na yung variable na yan ang talagang nagkakos nung changes dun sa other variable. There can be intervening variables na hindi natin nakikita. So, meron ng kinumpitang sir dito. Kung-confirm lang natin para makita nyo mamaya yung mga results na tama. So, ito yung mga nakompute ng sir. Papakita lang kung paano siya kinocompute manually sa Excel. So, bago tayo magpatuloy, tandaan nyo na, di ba may ginawa kayo sa hypothesis na null hypothesis at alternative hypothesis sa inyong research. So, for example, ang pinag-aaralan nyo yung epekto ng age dun sa grade. So, ang null hypothesis, there is no significant relationship between age and grade. Then, the alternative hypothesis would be there is a significant relationship between age and grade. Although, sa research yung ang nilalagay lang ay null hypothesis. So, ang natin kukumpitin ay correlation. Start nyo lang yung formula. Then, parenthesis. For the RA1, ang saselect nyo lang ay yung sa variable ng age. Then, for RA2, we have kakalimutan yung comma dun sa formula kasi hindi tatama yung correlation nyo pag hindi nilagay ng comma. So, kompleto na yung ating variables. So, tingnan natin kung tama yung makuha natin. So, tama naman, negative 0.6537511. So, di pa tayo natatapos nun. Pero pwede nyo i-interpret yan sa research nyo. Ang ibig sabihin ng negative 0.65, nagpupal siya sa moderate negative correlation. So, para mas mapalalim pa yung research nyo, compute natin yung p-value. So, ang n ay number lang ng observations or yung pares ng data. So, compute nyo lang. Pwede nyo, pag sobrang dami ng data, pwede nyo gamitin yung function na count. Then, ilalagay nyo lang dun sa isang column. Select nyo lahat ng data nyo. Then, mabibilang nyo na yung n kung gaano karami yung data. So, n is equal to 10. So, next one is the t-statistics. So, t is equal to r times the square root of n minus 2 all over the square root of 1 minus r squared. So, tingnan natin kung paano kinukompute yun sa Excel. So, ang gagamitin nyo muna ay yung r. So, ang r natin ay yung correlation. So, this one times the square root. Sorry.
So, square root yan. So, ano yung number na yung square root natin? So, n minus 2. So, lagay nyo lang yun ng tatlong parentheses all over. So, i-divide natin yun sa square root ng 1 minus ito ulit J5 raised kasi siya yung correlation natin yung R raised to 2. Then i-close na natin yung pinaka-formula. So tinama ng automatic yung Excel, pinatama niya yung formula niya. Click niya lang yung yes. Tingnan natin kung tama yung nakuha natin. So, negative 2.44358901. Then, yung degrees of freedom ay yung simple lang na ito yung 10, di ba? J6 minus 2 lang yun. Since laging dalawa pag version R, di ba? Para may dalawang variable. Then, ang last na step natin ay yung p-value. P-value natin. So, wait lang. So, ang gagamitin lang ay yung yung function ng t-distribution. So, ang kukumputin dito ay, ang kailangan natin ay yung t-statistics. Saka, degrees of freedom na 8. And lastly, yung true. Gamitin niyo lang yung true. Then, i-enclose nyo sa parentheses. So, yun. So, how to interpret yung gana na p-value? Pag nakakuha kayo, usually kasi ang ginagamit sa mga social sciences, katulad ng research niya sa 3 eyes ninyo, ang ginagamit lang ay 0.05 significance level. So, yun ay kukumpara mo lang. Kailangan dapat mas maliit yung p-value para masabi mo na yung significant yung relationship. So, alam naman natin na ang 0.02 ay mas maliit sa 0.05. So, ang decision natin ay, since mas malaki nga siya, so, paano natin masasabing significant? Kailangan mas maliit yung p-value dun sa 0.05. So, dapat ay, ilalagay is, p should be less than 0.05 para masabi mong significant. Pag mas mababa siya, or pag mas mataas siya dun sa 0.05, definitely accept yung null hypothesis. So, masasabi mong walang relationship yung H and grade. Although, dito nga, sa ano natin, since ang nakuha natin dito ay 0.02 na mas maliit siya 0.05. Ang decision talaga natin ay reject the null hypothesis. And your conclusion is accept the alternative hypothesis that there is a significant relationship between age and grade. So yun lang, sana may natutunan kayo sa ating discussion ngayon. Basta sa Pix TV, panalo ang natuto. Okay, that's the end of our video lesson for today. Sagutan nyo na lang for conclusions, ano yung mga natutunan, and ano yung mga possible questions nyo. You can post it in our YouTube channel.